Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akaz, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Sheol o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akaz, "Hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaías, "Pakinggan mo, sambahayan ni David, kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Immanuel." Ang salita ng Diyos. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang buong daigdig lahat ng naroon, may-ari ang Diyos ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Sino ang marapat umahon sa burol ng puon, sinong ang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo, sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginoong Diyos pagpapalain siya, ililigtas siya't pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang ika-6 na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan, at ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na naman tayo sa ating programa, Salita ng Diyos, Salita ng Buhay. Ngayon po ay Biyernes na naman, 21 ng Desyembre, malapit na ang Pasko.
Humihigpit ang tensyon habang papalapit ng pagdiriwang ng Pasko, ng kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo. Sa unang pagbasa, nagsalita ang Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Isaias kay Haring Akas. Sinabi niya kay Akas, "Humingi ka sa akin ng palatandaan." Sa halip na sundin ang sinasabi ng Diyos, tumanggi si Akas. Sabi niya, "Hindi po ako hihingi. Hindi ko susubukin ang Panginoon." Ayaw niya humingi ng palatandaan na maaring magpabago sa kanyang napagpasyan na. Hindi lang yun, nagpalusot pa si Akas sa kanyang di pagsunod. Tinatawag natin itong false humility. Pinalalabas niya na ang kanyang pagtanggi ay dahil sa respeto niya sa Diyos. Ayaw ko kayong subukin. Ganun pa man, nagbigay pa din ang Panginoon ng palatandaan upang magbigay ng pagpapala. Ang tanda, maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at ito'y tatawaging Emmanuel. At alam natin, natupad ito sa isang simpleng babae lamang, si Maria. God is with us. The encounter between human flesh and the divinity of God. Nagkatawan tao ang Diyos. Ang kabanalan ng Diyos ay bumaba o tumawid sa karupukan ng tao. At ito'y nagbunga ng kaligtasan sa sangkatauhan, pagpapatawad ng kasalanan, pagtatagpo ng langit at ng lupa. Paano nangyari ito? Sumang-ayon si Maria sa kalooban ng Diyos. Napakahalaga ng sagot ni Maria, bagamat siya'y nagulumihanan. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. Ito ang nagbigay daan upang matupad ang pangako ng Diyos at kaligtasan sa kanyang bayan. Hindi madali ang sagot ni Maria. Siya rin ay kinabahan sa maaring mangyari sa kanya. Magbubuntis ng walang kasipin. Paano na lang si Jose? Paano ko ipapaliwanag ang lahat na ito? Paano na ang mga plano ko sa buhay? Sa kabila ng lahat, nagpakumbaba si Maria at naniwala sa salita ng Diyos. Tinanong ni Maria ang anghel. Hindi siya humingi ng tanda o magtanong katulad ni Zacarias na naghahanap ng katiyakan. Paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Wala si Mariang ibang agenda, kundi sumunod lamang sa kalooban ng Diyos. Ni katiting ay wala siyang balak sumuway kahit di niya lubos naiintindihan ang proposal sa kanya. Ang mahalaga, Diyos ang nangungusap na sa kanya, ito lamang ang kanyang susundin. Alam niyo, kapag may babae at lalaki na pinag-iisipan kung sila'y magpapakasal, kailangan nilang tignan kung ang kanilang relasyon ay nakaugat sa kalooban ng Diyos. Kung ito ba ay regalo ng Diyos. Ganon din naman kapag may binatang nais magpari at ialay ang kanyang buhay sa Diyos. Kailangan niyang suriing mabuti kung ito'y pagtawag talaga ng Diyos sa kanya o baka naman may iba lang siyang agenda. Kung ito'y mula lamang sa initiative ng tao, proyekto lang ito ng tao, sa simula pa lamang, kailangan niyang maintindihan ito. Ganon din sa mga namumuno ng bayan, namumuno sa trabaho, sa ating gobyerno. Tanging ang mga bagay na nagmula sa Diyos, kanyang inisyatibo, ang magbubunga ng totoo, maganda at makapagliligtas. Sa Diyos nagsisimula, siya ang nag-uudyok. Nagbubukas lang tayo ng pintuan para siya'y tanggapin. Ang Diyos ang bumaba mula sa langit, hindi ang tao umakyat sa langit. Ang Pasko ay regalo, regalong tinatanggap natin.
Hindi ito resulta ng proyekto ng tao, mabuti man ang ating layunin. Ito ay grasya ng Diyos, bunga ng ginawa ng Panginoon, kaya't ito'y kaaya-aya, nagbibigay ng buhay. Wala tayong kakayanan magbigay ng buhay, kung di ito galing sa Diyos. Hindi nga natin kayang iligtas ang ating sarili. Ngayon, pwede tayong sumagot ng oo sa Diyos. Walang kondisyon na oo sa pagsunod kay Jesus. Ito ang pagkakataon para panibaguhin ang ating pagsang-ayon sa Diyos sa tulong ni Maria at kanyang halimbawa. Maraming salamat po sa inyong lahat at ngayon tayo'y mananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Mahabaging Ama, nawa katulad ng aming mahal na Inang Maria, bigyan mo kami ng kababaan loob, puno ng pananampalataya at laging handa tumupad sa kalooban mo. At sa pagtupad sa iyong balak, ay maging handa kami para sa pagdating ng iyong anak na aming Panginoon. Lahat na ito hiniling namin kay Kristo na aming Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.